Legacy in Disguise. Kabanata 19. Nagulantang si Mathis. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig, hindi niya kailanman inakala na ang simpleng bote na hugis itlog ay isang kayamanang higit pa sa halaga ng bahay na tinitirhan niya. Halos pautal siyang tumuro kay Adrian. Miss, siya po. Siya po ang nagayos niyan. Napalingon si Juliet kay Adrian. Sa unang tingin pa lang, napaisip siya kung paano nagtataglay ang ganitong kabataang lalaki ng isang bihirang-bihirang teknik, isang kasanayang itinuturing ng nawawala sa mundo ng mga kultural na labi. May bahagyang kurba ang kanyang mga labi, ngunit ang mga mata ay puno ng pagtataka. Ako si Juliet ng pamilyang Montroy. Maari ko bang malaman kung sino ang nagturo sa iyo ng ganitong kahusay na sining? Bago pa makasagot si Adrian, biglang nanlumo si George. Pamilyang Montroy. Parang gumuho ang mundo niya sa isang iglap. Sa Nanjing City, walang sino mang hindi yuyuko sa pangalang iyon. Ang pamilyang ito ang tunay na haligi ng lungsod, na kayang pumatalsik sa politiko, negosyante, at maging sa mga kilalang pamilya sa isang pitik lang. Bakit ngayon pa? Sigaw ng isip ni George. At bakit siya pa? Ang kabang nararamdaman niya ay parang mga palad na unti-unting humihigpit sa leeg niya. Ngunit si Adrian, tahimik. Hindi siya natinag. Walang bahid ng takot o paghanga sa kanyang mukha. Ang yaman ng Montroy. Sa kanya, isa lang itong patak sa napakalawak na dagat ng pamilyang Laurent. Kung ang Montroy ay may daan-daang bilyon, ang Laurent ay may trilyon, isang agwat na halos hindi masukat. Kaya't mahinahon siyang sumagot, Adrian ang pangalan ko. Wala akong guro. Wala rin akong diploma. Napakurap si Juliet. Hindi niya alam kung ito ba'y kay-abangan o kapayapaan ng loob, pero kakaiba ang lalaking ito. Dagdag pa ni Adrian, ang bote mo, nasira ng biyenan ko. Ako ang nagayos. Kung may pagkukulang pa kami, sabihin mo lang at babayaran namin. Tahimik. Tila tumigil ang mundo sa pagitan nila. Ngumiti si Juliet, mas malambing na ngayon. Sa totoo lang, Mr. Adrian, matapos mong ayusin ito, mas tumaas pa ang halaga ng bote. Kung tutuusin, kami pa nga ang may utang sa iyo. Napailing si Adrian, at marahang ngumiti. Hindi na kailangan ng pasasalamat. Tapos na ang lahat, kaya aalis na sana kami ng biyenan ko. Ngunit hindi pa doon natapos si Juliet. Bigla niyang inilabas ang isang business card, iniabot ito na parang isang imbitasyon mula sa isang reyna. Mr. Adrian, maari ko bang makuha ang iyong contact details? Hindi natin alam kung kailan muling magtatagpo ang ating mga landas. Tinanggap iyon ni Adrian. Adrian Laurent. Wala akong business card. Ngumiti si Juliet, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Hindi mahalaga. Ang mahalaga, nakilala kita. Hindi alam ni Adrian kung bakit, pero sa likod ng ngiting iyon, may tensyong hindi niya maipaliwanag. Hindi siya sanay makaramdam ng ganito, ng pangambang kaaya-aya. Nagpalitan sila ng numero. Gusto mo bang magpadala ako ng sasakyan para sa inyo? Tanong ni Juliet, puno ng malasakit. Umiling si Adrian. May sasakyan kami. Ganon ba? Tumango si Juliet, at sa unang pagkakataon, may lungkot sa kanyang tinig. Ingat ka. Sana hindi ito ang huling pagkikita natin. Inihatid niya ang dalawa sa BMW 530, tahimik na pinanood ang unti-unting paglayo ni Adrian, na parang eksena sa isang pelikulang hindi niya gustong matapos. Pagbalik nila sa sasakyan, hindi na nakatiis si George. Adrian, halos bulong na ang tinig, saan mo natutunan ang ganyang katalinuhan? Hindi pwedeng sabihin ni Adrian ang totoo, na sa loob ng sirang bote ay natagpuan niya ang mahiwagang 9 Secrets of Heaven, isang sinaunang kasulatan na pananghiwagat kapangyarihan. Isang lihim na hindi dapat malaman ni Newman. Kaya't nagkunwari siyang pabiro, sa isang 8 taong gulang na matandang lalaki sa ampunan. Napailing si George at napabuntong hininga, napakaswerte mo. Kung hindi dahil sa'yo, baka nasa kulungan na ako ngayon. Maya-maya, napatingin siya kay Adrian, at may bahid ng pakiusap ang kanyang tinig. Adrian, huwag mo sanang sasabihin to sa mama mo, ha? Hinding-hindi niya ako titigilan. Napangiti si Adrian, isang ngiting alam mong marami pa siyang lihim na hindi pa panahon upang isiwalat. Tumango si Adrian, mahina ngunit may katiyakan. Alam ko, Papa. Humugat ng malalim na hininga ang matandang Panginoon Laurent, hinagod ang mukha na punong-puno ng pagkadismaya, saka napabuntong hininga. Kung alam ko lang na may ganito kang kakayahan, sana'y hindi na ako tumakbo. Lumuwa na ang baga ko sa kakapuspos, muntik na akong atakihin sa puso. Tapos binitukan pa ako ng ilang ulit.
Damn it, napakamalas ng kapalaran ko. Napailing siya saka napailing muli, saka tinuro ang pisngi. Oh, nakikita mo pa ba ang marka sa mukha ko? Bahagyang ngumiti si Adrian. May kaunti pa pong pamumula. Ani George Rousseau, kunwari matigas ang mukha pero may bakas ng hiya. Pag tinanong tayo ng mama mo pag-uwi, sabihin mo na bangga ko ang poste ng ilaw. Huwag mong ipagkanulo ang papa mo. Pagdating nila sa bahay, hindi na nag-aksaya ng oras si Adrian. Agad siyang nagtungo sa palengke para bumili ng mga gulay at karne. Gusto niyang siya na ang magluto ng hapunan, isang paraan na rin para maibsan ang pagod ng kanyang mga bainan. Habang nakapila sa pamilihan, tinawagan niya si Elise. Anong gusto mong ulam, mahal? Tanong niya, may bahid ng lamang sa boses. Ngunit ang sagot ni Elise ay malamig ngunit magalang. May nakaset akong meeting kasama si Miss Danica. Kakain kami sa Alter Group. Siya na raw ang bahala sa akin. Hindi pa man niya nabababa ang tawag, tumunog na ang notification ng kanyang telepono. Mensahe ni Danica, Mr. Laurent, magsisimula na si Mrs. Laurent sa trabaho dito. Maaaring maging abala siya sa mga darating na araw. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko siya. Napakurap si Adrian. Walang bakas ng selos sa kanyang mukha, pero ang puso niya'y bahagyang sumikip. Alam niyang bahagi ito ng kanilang propesyonal na mundo. Sumagot siya, siguraduhin mong hindi siya kakain ng boxed lunch. Kung executive ka, tretuhin mo siyang karapat-dapat sa ganong antas. Mabilis ang sagot ni Danica, huwag kang mag-alala. Ipagluluto ko siya sa executive kitchen. Special menu. Para sa kanya lang. Good, malamig ngunit may tinatagong pag-aalala ang sagot ni Adrian. Pag-uwi, tahimik siyang nagluto para sa matatanda. Puno ng bango ang buong bahay, ngunit malamig ang kanyang pakiramdam. Parang may kulang. Pagkatapos ng hapunan, ang dalawang matanda ay lumabas para mag-square dancing sa park, isang simpleng kasiyahang paulit-ulit nilang inaabangan. Samantalang si Adrian, naiwan mag-isa sa bahay. Tahimik. Malalim ang iniisip. Binuklat niya ang 9 Secrets of Heavens, ngunit ang isipan niya'y lumilipad kung saan-saan. Biglang nag-vibrate ang telepono. Si Ivan. Napakunot ang noo ni Adrian. Hindi pa rin siya natututo. Ang binatang ito'y sunod-sonya rin sa damdamin, kaya ilang ulit na niya itong pinaalalahanan. Pero lagi siyang nagmamatigas. Akmang ibababa na sana niya ang tawag, ngunit. Naisip niya ang mga mata ni Ivan, laging puno ng paghanga at tiwala. Napabuntong hininga siya at sinagot ang tawag. Anong problema? Sa kabilang linya, narinig niya ang impit na hikbi. Hey! Adrian! Bro, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nanlamig ang likod ni Adrian sa narinig. Hindi siya makapaniwala. Umiiyak si Ivan, at hindi ito simpleng luha lamang. Ito'y changes mula sa kaibuturan. Alam mo na ba ang totoo? Mahina niyang tanong. Oo. Sagot ni Ivan, halos hindi makapagsalita sa paghagulgol. Pagkatapos ng usapan namin, mas lalo kong naramdaman na may mali. Ginamit ni Adrian ang positioning ng iPhone niya. Nakita niya ang isang bilya. Pagtungo niya sa bilya, agad siyang kumatok. Pero, naputol ang salita ni Ivan, parang may sugat na muling bamuka. Binugbog ako ng lalaki. Driver niya. Pati maid. Parang hayop nila akong sinaktan. Dinala ako ng emergency team sa ospital. Tahimik si Adrian. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang durugin ang sino mang gumawa nito sa kanyang kaibigan. Hindi mo kasalanan, Ivan, marahan niyang sabi. Nasaan ka ngayon? Nandiyan hospital. Tinamaan ng baseball bat ang binti ko. Sabi ng doktor, ilang linggo bago ako makalakad. Adrian. Yung painting na binigay mo. Dala ko. Wala na akong pera. Pwede ko bang i-mortgage sa pawn shop? Kailangan ko ng pambayad sa ospital. Walang kwenta ang mga hayop na yon. Galit na singit ni Adrian. Hindi ba sila nagbayad ng medical expenses mo? Hindi. Nag-report ka na ba sa pulis? Tumawag ako. Pero sabi nila, ako raw ang pumasok sa bahay ng walang permiso. Sila raw ang nagdepensa. Kaya, wala raw kaso. Kalokohan yan. Sigaw ni Adrian. Napuno na siya. Maniwala ka, hindi ko hahayaang matakasin nila to. Tumayo siya, kinuha ang susi ng kotse. Hintayin mo ako. Pupunta ako riyan ngayon din. Nandiyan hospital. Nakahandusay si Ivan sa kama ng emergency room, halos hindi na gumagalaw. Bagbog ang buong katawan, at ang kanang binti balot sa makapal na cast.
Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Wala na siyang ibang naramdaman kundi kirot, sa katawan, at higit sa lahat, sa puso. Pagpasok ni Adrian, agad napansin ang pamumugto ng mga mata ni Ivan. Namumula, namamaga, at puno ng luha. Adrian. Nanginginig ang tinig ni Ivan, at gaya ng pagbagsak ng ulan, kusa na lang tumulo ang kanyang mga luha. Dahan daw ang lumapit si Adrian, sinubukang gawing matatag ang tinig. Pre, babae lang yan. Hindi ka dapat nadudurog ng ganyan para sa isang walang kwentang babae. Ngunit tila baliwala iyon kay Ivan. Napahagulhol siya. 3 taon, Adrian. 3 taon ko siyang hinabol. Lahat ginawa ko. Lahat tinitiis ko. Iniluhod ko ang dignidad ko, parang asong nagmamakaawa. Akala ko, makakamit ko rin siya, pero si Adrian sa tabi niya, sinubukang pakalmayan ang galit at sakit ng kaibigan. Ivan, bro. Hindi pa dito nagtatapos ang laban. Alam mo yung painting na binigay ko sa'yo. Pwede mong ibenta ng higit sa 200,000. Kaya mong magsimulang muli. Kaya mong bumangon. Bahagyang tumango si Ivan, nanginginig pa rin ang katawan. Buti na lang nadala ko yon. Kung naiwan sa bahay, baka kinuha na rin niya. Napangiti si Adrian kahit papaano. Ayos yan. Ngayon, pahinga ka na. Bibilhan kita ng prutas. Ako na rin ang bahala sa hospital bill mo. Biglang napaiyak si Ivan, hinawakan ang braso ng kaibigan. Adrian. Brother, salamat. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Babayaran ko lahat ng ito, bro. Pangako. Tinapik ni Adrian ang balikat niya. Tigil mo na yang drama. Kapatid tayo. Hindi kailangang mag-usapan ang ganyan. Pagkaalis ni Adrian, dumiretso siya sa grocery para bumili ng prutas at diretso sa cashier para magdeposito ng 100,000 piso para sa gastos ni Ivan. Pagbalik niya sa ward, nagtaka siya, bukas ang pinto. Agad siyang napalakad ng mabilis. Pagdating niya sa loob, tumambad ang isang eksenang hindi niya inaasahan, si Chloe, nakatayo sa tabi ng kama ni Ivan, hawak si Pascal sa isang braso, habang nakataas ang kilay. Pagkakita sa kanila, nag-apoy ang galit sa mga mata ni Ivan. Anong ginagawa niyo rito? Dumaan lang para durugin pa lalo ang pagkatao ko. Tumawa si Chloe, malamig at mapanlibak. Sino bang hindi matatawa sa hitsura mo? Isang kaawa-awang clown. Pagkasabi nito, dumura siya sa sahig na tila wala siyang respeto kahit sa lugar ng ospital. Hindi ako nandito para makipagplastikan. Ibalik mo sa akin ang painting. Alam kong tinago mo yun. Nasaan? Nag-aalab sa galit si Ivan. Chloe, ang painting na yun ay regalo ng kaibigan ko. Bakit mo kukunin? Wala kang karapatan. Tumawa siya ng mapanlate. Regalo raw. Para saan ang painting na yun, ha? Regalo yun sa restaurant ng papa ko. At sinong may-ari ng restaurant na yun? Kami. Kami ang nagpatayon, kaya amin ang painting. Nanginginig ang mga kamao ni Ivan. Halos hindi na niya mapigil ang sariling damdamin. Wala kang hiya, Chloe. Hanggang ngayon gusto mo pa rin akong lamangan. Isauli mo muna yung 100,000 na pinuhunan ko bago ka humingi ng kahit ano. Ang painting na yon, bigay sa akin ng tunay kong kaibigan, at yun ay hindi mo makukuha. Sapat na ang kahangalan mo. Sigaw ni Chloe, ng panlalait ang tono habang itinuturo si Ivan. Wala kang karapatan sa restaurant. Ni Singkong Duling, hindi kita bibigyan. Ang painting na yan ay pag-aari ng restaurant ko. Kapag hindi mo yan tinanggal, tatawag ako ng pulis. Sabihin mong ninakaw mo pa yan sa akin, para mas bagay sa'yo ang kulungan. Sa isang sulok, malisyosong ngumisi si Pascal habang nakahalukip-kep. Bata, payo ko lang, umayos ka. Sa Nanjang City, hawak ko ang lahat ng koneksyon. Pag hindi mo ibinalik yung painting, isang sulyap lang sa Public Security Bureau, bagsak ka agad. 100,000 lang ang halaga niyan, sapat na para ikulong ka ng 10 taon. Walang makakaligtas sa akin, lalo na isang tulad mo. Nanginginig ang balikat ni Ivan habang patuloy na umaagos ang luha sa kanyang mga mata. Ang boses niya garalgal nang tinanong si Chloe, ginawa ko ang lahat para sa'yo. Binigay ko ang lahat, pati sarili ko. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang lahat, sinakripisyo ko ang pangarap ko. Para lang mapasaya ka. Wala bang kahit katiting na halaga yun sa'yo, Chloe? Wala ba? Matatalim ang mga mata ni Chloe nang sumagot, halaga. Bakit ko pahahalagahan ang isang gaya mo? Ilang ulit ko bang kailangang sabihin, hindi kita gusto? Hindi ka bagay sa akin.
Si Pascal ang gusto ko. Siya ang nararapat sa akin. Tumawa si Pascal at lumapit kay Chloe, saka hinawakan ang bewang nito. At nakalimutan mo bang sabihin sa kanya kung gaano tayo kasarap sa kama? Nagpanggap na nahihiya si Chloe. Oh, Pascal, tigilan mo nga. Nakakahiya. Nakakahiya. Tumawa si Pascal ng malakas. Halika na, isara natin ang pinto at ipakita sa kanya mismo kung paano mo ako pinaligaya kagabi. Mas mainam nang matuto siya kung paano maging tunay na lalaki. Nakakahiya talaga, Pascal. Napuno ng puot si Ivan. Hindi na niya kaya. Kinuha niya ang pinakamalapit na unan at buong puwersang inihagis iyon, sabay sigaw, mga hayop kayong dalawa. Wala kayong puso. Lumayas kayo sa harap ko bago ko kayo gibain. Ngunit walang bakas ng takot sa mukha ni Pascal. Dinampot niya ang inihagis na unan, saka malamig na ngumisi. Isang maling galaw pa, basag ang isa mo pang binti. At pagkatapos, kulungan. Sisiguraduhin kong mabulok ka roon. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Adrian, tila bagyong Ramagasa. Nagliliyab ang mga mata niya sa galit habang sigaw niya, subukan mong saktan ang kaibigan ko. At pupulutin mo ang kaluluwa mo sa impyerno. Napalingon si Pascal, bahagyang nagulat. Sino ka na naman? Walang alinlangan si Chloe. Siya si Adrian. Yung nagpapanggap na may kaya. Siya ang nagdala ng painting. Tumawa si Pascal. Akala ko kung sino. Isa palang hamak na patapon. Walang pangalan, walang lakas. Isang gamo-gamong sumusubok tumapat sa tigre. Matapos iyon, nanlalamig ang tono niya habang tinuturo si Adrian. Bibigyan kita ng 3 segundo. Umalis ka sa paningin ko. O ipapabura kita sa mundong to. Ngunit hindi natinag si Adrian. Sa halip, yumuko siya ng bahagya, tinanggal ang suot niyang relo at nilagay sa bulsa. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Pascal at nagbitaw ng banta, mahina, ngunit paan ng bangis. Pinalalayas mo ako. Sa lugar na ito. Hindi mo alam kung anong apoy ang ginalaw mo, Pascal, ngayon, galit na ako. Kaya bibigyan kita ng pagpipilian, lumuhod ka, humingi ng tawad sa kaibigan ko, at hayaang siya ang bumali ng binti mo. Kung hindi, ikaw ang bibigyan ko ng malamig na libingan. Nagtawanan sina Chloe at Pascal na tila wala lang ang sinabi ni Adrian. Adrian, tanga ka ba? Sabad ni Chloe, nang lalait. Pinagkakamalin mong tauhan ni Pascal ang mga laruan sa labas ng kalsada. Sa tingin mo mabubuhay ka pa bukas. Nanlisik ang mata ni Adrian habang ibinulalas, tumahimik ka, Chloe. Mabaho kang basura, manggagamit, at ngayon, hindi ka na makakatakas sa putik ng pinili mong landas. Nanginig sa galit si Chloe. Hoy, hayop ka. Honey. Papatayin ko ang gagong to. Hanapan mo ng taong papatay sa kanya ngayon din. Gusto kong putulin ang dila niyang madumi. Ngumisi si Pascal na para bang nasisiyahan. Pabor yan sa akin. Tawagan ko ang mga bata ko, tingnan natin kung gaano katagal ang itatagal ng katawan mo bago ito durog sa lupa. Pero imbes na matakot, tumawa si Adrian. Malalim. Mabigat. At ng pangakong kamatayan. Kung hindi mo ako kayang patayin, Pascal. Ikaw at ang maruming kulangot na yan ay pareho kong ililibing sa sarili niyong kay abangan. Manood ka. At hintayin mo ang araw ng paghuhukom mo. Biglang sumigaw si Pascal Renard, puno ng yabang ang boses, brothers. Narito ako sa Nanjang Hospital. Dalhin niyo agad ang mga tauhan, may ipapalinis akong basura sa inyo. Hindi tumawag si Adrian Laurent. Tahimik lang siyang nag-text kay Dante Morel, pumunta ka sa Nanjang Hospital. May gustong pumatay sa akin. Walang 2 minuto, tumawag si Dante, galit ang boses. Mr. Adrian. Sinong hayop ang gustong magpauna sa hukay, ha? Walang Saturday, Dante. Diretso lang, malamig na sagot ni Adrian. Sandali lang at andyan na ako. May madudurog ngayong gabi. Napansin ni Pascal na may kausap din si Adrian sa telepono. Tumawa ito nang may pang-OM. Oh, marunong ka rin palang manawagan ng tulong. Akala ko matapang ka. Bahagyang ngumiti si Adrian, walang kaba. Sabi ko nga, Pascal, papatayin ka ng sarili mong kayabangan. Natawa si Pascal. Gago ka ba? Sa Nanjang, ako ang batas. At wala pang inang nanganak ng kayang pumatay sa akin. Biglang umangat mula sa kama si Ivan Blanc, hirap pero desididong makialam. Adrian. Tigilan mo na. Huwag mong patulan si Pascal, delikado yan.
Lumapit si Adrian, dahan-dahang itinulak si Ivan pabalik sa kama, at mahinahon pero mariing sinabi, humiga ka lang. Ako ang bahala. Halatang hindi mapakali si Ivan. Hindi mo alam kung sinong kalaban mo, Adrian. Ang pamilya ni Pascal, sila ang nagpapagalaw sa Nanjang City. Isang utos lang nila, may nawawala. Pero kalmado lang si Adrian habang binabalatan ang dalandan. Kinain ito na parang nasa picnic lang at tumugon, yung taong hindi ko kayang saktan. Hindi pa siya ipinapanganak. Grabe ka talaga. Singit ni Chloe Belfoyle, halatang aliw. Pero seryoso, alam mo ba kung anong ginagawa ng pamilya ni Pascal sa likod ng mag-agarang pintuan nila? Wala akong pakialam sa trabaho ng pamilya niya, sagot ni Adrian, malamig ang boses. Ang sigurado ako, pag alis niya rito, sa wheelchair na siya habang buhay. Pagkasabi niyon, tumingin siya kay Chloe. Matalim. At ikaw rin. Huwag kang mag-alala, hindi kita kakalimutan. Biglang nanigas ang mukha ni Chloe. Anong ibig mong sabihin? Gusto mong kalabanan pati ako. Nagngangalit ang mga mata niya. Abat hanap mo pala kamatayan. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Nilapitan niya si Pascal, hinaila ang braso nito. Mahal. Binastos niya ako. Patayin mo siya, ngayon na. Pero si Pascal, kahit pasigaw na si Chloe, ay hindi gumalaw. Hindi siya makatingin ng diretso kay Adrian. Hindi lang siya mas mababa ng tangkad, alam niyang hindi siya uubra. Si Adrian ay may katawan ng mandirigma, bawat galaw ay disidido. Araw-araw, nasanay sa pisikal na trabaho. Bukod pa roon, lumaki siyang sinasanay ng ama sa martial arts. At kahit noong ulila na siya sa bahay ampunan, hindi siya tumigil. Tumanda siyang pinanday ng hirap, at ng galit. Kaya kung totoo ang laban, kahit 5 Pascal pa, baka sabay-sabay lang niyang ilampaso. At alam ito ni Pascal. Kahit anong yabang, ramdam niya ang bagsik ni Adrian. Kaya't sa halip na umatake, hinawakan na lang niya ang kamay ni Chloe at pilit na ngumiti. Mahal, huwag ka nang mag-init. Nagpadala na ang kapatid ko ng mga tao. Hintayin lang natin. Pagdating nila, titiyakin kong si Adrian, hindi na makakalabas ng buhay sa ospital na to. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.